Hi guys, welcome back to my channel, and again this is Francis Glenn Pidi, and I hope all of you are doing well today. So mga kaibigan, it's been like more than a week na yata since huli akong nag-vlog, and gusto ko po sana kayong bigyan ng time para makita nyo naman yung diferensya nung mga halaman ko from before and now. So for today, gusto ko na po kayong bigyan ng update kung ano na nga ba nangyari dun sa mga project ko. May mga konting sad news, meron din namang good news dahil yung sad news, may ibang mga halaman na natsugi. Hindi ko alam for some reason, baka dahil sobrang init kasi summer na summer ngayon dito sa New Zealand, and talagang parang ang temperature is parang mala Pilipinas talaga, ang init din. And for today also, nagpunta ako ng shop, bumili ko ng plant shop, bumili ko ng mga bagong petunia, and nag-film ako doon sa shop, and unfortunately for some reason nawala yung ni-record ko na video, and gusto ko sanang i-share sa inyo yung mga magagandang halaman na nakita ko doon, but unfortunately nawala yung video. Hindi ko alam kung ano nangyari. But then anyway guys, gusto ko rin sanang mag-thank you sa mga nagsasubscribe. Malapit ko nang ma-reach ang aking first 100. So sa mga sumusuporta sa akin dyan, laking utang na loob po sa inyong lahat na nag-subscribe kayo sa aking channel, and sa mga nagko-comment po sa aking mga video, maraming salamat din po. And may mga gusto sana akong i-shoutout kasi nakalimutan ko yung pangalan nila, pero next time on my next vlog for sure i-shoutout ko po. So hindi ko na po patatagalin pa, ipapakita ko na po sa inyo yung update ng aking mga halaman after ng Valentine's, and i-share ko na rin po sa inyo yung mga binili kong halaman for today. Alright, so guys, eto yung aking halaman dito, and sobrang siguro sila na initan kaya parang mukhang haggard sila, although nadiligan ko na naman din sila. So ayan siya, eto yung aking halaman dyan, yung double petunia, and yung iba kong halaman na andito. At i-share ko na rin sa inyo yung aking nakakatuwang kalabasa. Tignan nyo naman yung aking kalabasa. Ayan o, talagang bumongga na rin siya, lumaki rin siya. At i-share ko na rin yung itinanim kong mga kamote. Ayan, nabubuhay yung mga kamote ko dito. At ito yung compost pala na ginawa ko. So ayan guys, and yan. And pasensya na pala at narinig nyo na naman yung mga maiingay na kuliglig dahil panahon talaga ng sikeda ngayon. And ayan yung aking ang pangalan nito, impatience. Eto medyo nawawala na rin yung bulaklak niya, medyo nagpe-fade na rin. And etong isa, nawala talaga yung mga bulaklak niya, meron siya iisa lang. Ayan. And syempre pakita ko na rin sa inyo yung update ng aking mga petunia. So ayan, kita nyo naman guys, bumibilog na rin uli. Ayun yung isa. So ayan, nakakatuwang tignan, ano, kasi imagine niyo from cuttings, inumpisahan ko yan ng cuttings, tapos after 2 months lang yata, ayan o, halos bumilog na rin. Kung naalala nyo yung dati kong super tunya bubblegum na nakalagay dyan, yung pink, so ngayon, eto na sila. Yun ang pinalit ko. And speaking of my pink super tunya, ayan pala sila. Ayun yung mga dating nakalagay dyan. And nag-survive yung iba. Tinanggal ko pero nag-survive. And ito yung ginupit ko na iba. Yan siya. Tingnan naman guys. Napakalago din ito. Ang daming bulaklak din itong super tunya bubblegum ko. And itong stripe naman yung super tunya lovey-dovey. Ang ganda ng combination nila, di ba? Na-enjoy nyo ba guys? Ang ganda, no? And syempre, pakita ko rin sa inyo yung iba kong cuttings. Ayan, ang lalaki na nila. Ito rin. Pero talagang etong purple na hindi ko alam ang pangalan. Talagang, ayan o. Marami siyang buto. Tinatanggal ko yung mga buto kasi madali silang palakihin through cuttings. Kaya ayoko na silang magkaroon ng buto dahil madaling lumaki sila pag cuttings lang.
And ito rin yung iba kong cutting sa inilipat sa paso na yan. And ito yung aking Super Tunya Fuchsia na ginupit ko. Ginipitan ko to like 3 days ago na yata. So, yan siya ngayon. Medyo nag-hibernate lang. Tapos, ito rin yung aking mga cuttings na pinag-combine sa isang paso. So, ayan yung aking Super Tunya Fuchsia and Super Tunya Bubblegum and yung Super Tunya Lovey Dovey. Tapos, tinanggal ko rin yung iba kong halaman na nandito. Pinalitan ko ng aking Super Tunya Mini Pink Star Charm. So, ayan siya. At saka yung aking Super Tunya Violet Star. So, ayan siya. Ayan sila dyan. And yung project ko ay pala last time. Ayan guys, tingnan nyo naman. Ito ang ganda nito. Oh. Itong Super Tunya Black Cherry. Talagang lumaki siya. Pero yung isa, ito yung sad news guys. Parang nachuchugi na to. Hindi ko alam kung ano nangyari. And yung isa dito, talagang natuluyan. Ayan siya. Oh. Nalanta siya. Pero nung umulan, nabuhay siya ulit nung umulan. Pero hindi ko na alam kung ano nangyari. Bakit biglang nagkaganto na naman siya. And etong isa, nalanta rin yung nandito. Pinilitan ko na ng bago. So, panibagong petunya na naman itong naan dito. So, di ko alam kung magsusurvive din to. Namatay yung nandyan na original na nilagay ko eh. Pero yung mga verbena ko, ayan guys, tingnan nyo. Oh. Ang ganda ng pagbubloom ng aking mga verbena, lalo na itong mga white. Saka itong mga nandito. Ayan, in fairness, mukhang masaya naman sila. Tapos ipakita ko na rin sa inyo yung aking mga double na petunia. So, ayan guys. Oh, diba? Tapos, nilagyan ko ng mga lobelia. So, ayan ang aking mga lobelias. Ayan pa. Tapos, nilagyan ko ng aking Super Tunya Lovey Dovey na rin dyan. And, tingnan nyo guys, ang ganda ng pagka doble nitong aking purple na petunia. So, yung mga kamatis ko na rin, bigyan ko na rin kayo ng update. Ayan, natanggalan ko na sila ng mga bunga. May mga bunga sila, konti na lang. And ito pala yung isa kong double na petunia. So, ayan siya. So, mukha siyang red sa video, pero magenta ang kulay niya sa personal. Pero ang ganda niya, wala akong masi, ang ganda rin talaga nito. And ayan, of course, nilagyan ko rin siya ng lobelia, tsaka isa pang lobelia dito. Tapos, nilagyan ko rin ng aking Super Tunya Lovey Dovey in the middle. Tapos yung iba kong mga Super Tunya na nilagay ko sa ground, ayan siya guys. Hindi ko alam kung na-enjoy ba nila or what, pero mukhang lumalaki naman sila. Ito rin yung isa. Mukhang lumalaki naman in fairness. And ito yung isa. Pero parang ina-expect ko na lumaki sila ng mas mabilis. Dahil nasa lupa sila, pero parang hindi yata naabot ang aking expectations. Pero at least mukha naman silang healthy so far, and importante nagbubulaklak pa rin sila. And ayan guys, ito pa pala yung isa kong project. So ayan din, namumulaklak pa rin to ng todo, at mukhang masaya pa rin tong mga petunia ko na nandito sa white urn ko. And ayan yung mga cuttings ko pala guys ng mga ayan yung cuttings ng aking mga Super Tunya Bubblegum. Tapos merong kulay yellow dyan na Super Tunya Honey. Tapos ito yung iba kong binili na mga seedlings ng double na purple na petunia. Pero ayan, hindi ko yata na-update kayo last time na bumili ako nito. Tapos ito yung binili ko rin ng mga seedlings. Ito naman yung, ayan, orchid mids. Ito naman ayan ang kulay nito. So, let's see. And, yung iba kong petunia nandito. So, ayan. Ito guys, yung dating nakalagay din dun sa urn. Yung Super Tunya Silverberry na kasama ng pink ng Super Tunya Bubblegum. And ito yung iba kong cuttings guys. Oh. Namumulaklak na sila in fairness. Tapos, ano pa ba? Ito pa pala yung iba kong cuttings na naan dito.
And then guys, ayan, buhay na buhay sila. At ito guys, gusto kong i-share sa inyo. Napulot ko lang to. Nung palabas ako ng shop, ng plant shop, may nakita akong kapiraso nito na naputol. Tapos may nakita ko, ayan ang bulaklak niya. So naganda ako, dinampot ko. Tapos sabi ko, subukan kong itanim. 2 piraso sila. Ito yung isa. Yung isa wala pang bulaklak. Tapos ito yung isa. And in fairness, nabuhay ko sila. And ayan, namumulaklak na. And ang ganda ng bulaklak. White siya. Tapos sa center, yellow. So nakakatawa dahil nabuhay siya. And ito yung isa ko pang Calibrachoa. So yan, Calibrachoa din yan. And ito naman yung aking isa pang Calibrachoa. So ayan, mukhang happy naman sila. And ayan, ayan ang aking mga cuttings. And ang aking black na petunia. Hindi ko alam, parang hindi siya happy dyan. And ang dami ko na namang compost dito na tinambak. Kasi may project talaga kami dito. I think I mentioned last time na gusto naming i-renovate tong garden namin. Basta may mga project kaming gagawin kasi lang nade-delay dahil sa contractor. But then anyway guys, ito pala yung mga ang tawag dito, nakalimutan ko na, Superbina, tsaka yung aking mga carnation and yung mga marigold. Ayan, medyo nag-fade away na rin sila, siguro dahil talagang sobrang init din. And of course, ito yung mga petunia ng jowa ko na binili namin last time. And napakaganda talaga ng bulaklak din itong geranium namin. So ayan ang geranium namin. And ito pa yung isa. And ayan, pakita ko na rin pala itong Calibrachoa ko rin. Isa pang Calibrachoa from Proven Winners din to. Ayan siya. Maraming natutuwa sa kulay, sa color combination nito. Color combination nitong Calibrachoa na to kasi napaka-unique niya. Purple, white, tsaka yellow sa gitna. So ako rin, amis din ako nung first time ko nakita ito, kaya binili ko siya. And syempre, pakita ko na rin yung aming night sky. So kung napansin nyo guys, nilagyan ko ng Supertunia fuchsia sa gitna. Ayun yung pinakamalaki kong cuttings na lumaki na. So inilagay ko rito kasi parang napansin ko, parang ang ganda ng combination nila guys, di ba? Oh, di ba? Aminin nyo, di ba? Ang ganda ng combination ng purple tsaka ng Supertunia fuchsia. So ayan siya. And pag lumaki-laki pa ng konti yan, update ko pa kayo kung ano nangyari dyan. And syempre, ito rin guys, yung isa kong project na nandito sa white urn. Ayan na, namumulaklak din sila ng todo-todo. And syempre, yung mga flowers, yung mga Supertunia ko sa ground, against the light. So, iganto natin para mas makita ninyo. Ayan. O, diba? Ito tatanggalin ko na to soon kasi medyo nakakatsaka na siya ng aura dito sa harapan ng garden namin. So ayan siya. And syempre yung project ko ng Pasko, ayan, may konting buhay pa rin. Tapos ito maraming last time nung pinost ko to, maraming nagandahan sa coleus na tree. Coleus ang tawag sa halaman na to guys. And maganda talaga siya. And ito rin coleus din to. And natutuwa sila sa lilim. Nagsusurvive sila kahit hindi sila naaarawan. At kahit itong ivy na to, variegated ivy, talagang nagsusurvive pa rin siya. Andito lang sila sa lilim. And ayan. At ito pala, nakalimutan ko ng tawag dito. Caladium. Ayan. Meron akong caladium din. 2 na sila. Actually 3 na sila. Pinaghiwa-hiwalay ko. Nasa isang paso lang sila. Tapos pinaghiwa-hiwalay ko. Nasa ito yung isa. Ay, 2 na pala yan. Pinaghiwa-hiwalay ko. So, isinama ko na rin dyan. And, syempre, pakita ko na rin sa inyo yung isa ko pang mga group ng cuttings. Ayan. So, ayan, di ba guys? Ang laki na. Ayan. So, ayun yung aking Supertunia Black Cherry. So, purong Supertunia Black Cherry lang yung nandito. At saka yung aking white na... Ayan yung white na lobelia. Na lobelia, hindi pala lobelia. Verbena. So, ayan siya. And pag lumaki-laki pa siya ng konti, feeling ko
talagang magiging maganda rin siya dito sa urn na to. And syempre, bibigyan ko rin kayo ng update dyan. So, ayan guys, ayan ang update dito sa aking garden. And maganda siya rito. Magandang aura niya dito. So, ayan. So, ayan, sana natuwan naman kayo sa update sa aking mga halaman. And ito pala yung aking hanging plants dito. Ito, ang iniisip ko, ilipat ko itong mga orange na to. Tapos, ilagay ko dito. Kaso lang, hindi ko alam kung saan ko ilalagay naman tong red na to. So, ayan. Ay, si Sisi nag-hello. Sisi! Sisi! Say hello! Ayan si Sisi, ang aking pusa. At ito pala guys, yung mga binili kong petunia. Ready na ba kayo makita? So, and eto na siya. Taran! So, bumili ako ng Super Tunya White. So, tingnan nyo naman guys, ayan ang diferensya ng Super Tunya sa hindi Super Tunya. Pakita ko pala. Kaso lang ginipit ko pala yung isa kong white na Super Tunya. White na petunia. Hindi siya Super Tunya, pero tingnan nyo naman guys, ang diferensya. So, ito na yung, ito yung dati kong petunia na white. Pero, tingnan nyo naman yung diferensya nito. Ang liit pa lang nito, pero saksakan ng dami ng bulaklak. So, ayun ang karakteristik talaga ng mga Super Tunya. And, ito yung hindi Super Tunya. Ginipitan ko siya, unfortunately, dahil parang hindi na bongga yung pamumulaklak niya. Kaya, ayan, sana mag-ano siya, mag-rebound. Pero, balik tayo dito sa aking Super Tunya, guys. Tingnan nyo naman, di ba? Kaya natutuwa ako dito eh. Ayan siya. So, ayan ang price niya, guys. $16 sa ganito kalaking paso. So, ayan. Tingnan nyo naman, oh. Sinong hindi matutuwa dyan? Kaya, hindi sana ako bibili eh. Wala ako sanang plano bumili kasi lang, ayan, na-convince ako dahil ang ganda eh. Nabawasan ng bulaklak yan kasi nung pumunta ako ng shop, gamit ko lang yung scooter ko. And ayan yung eto, speaking of nabawasan, ayan yung ebidensya natanggal kasi eto yung kasama ng mga binili ko, yung kasama niya ng mga binili ko. So eto daw yung cascading blue. So eto yung Super Tunya cascading blue na mukhang maganda rin. At eto naman din yung isa na hindi pala Super Tunya, petunia lang. Petunia cascading blue. Ito naman yung petunia cascading red. So, medyo excited ako makita kung anong itsura ng mga bulaklak nito. Pero, of course, parang ayan nakikita naman ako ng may clue na kung ano itsura nila. Pero ang nakakatawa kasi maliit pa lang talaga sila. Ang dami ng mga usbong, ang dami ng mga buds. Miski rin etong isa na to, ayan. Ang dami ng buds, kumbaga nagbabadya. Yan diba? Tapos, ano po bang i-update ko sa inyo? Yung mga cuttings ko. Ayan, iba kong cuttings. Tapos, ito yung cuttings ko ng Super Tunya Black Cherry. So, ayan guys. Ayan na, diba? Ayan yung project ko last time. And, makakatawang tignan na, ayan, pinuno na naman nila ng bulaklak ang urn na ito. At ayun yung isa. So, ayan, nakakatawa at nakikita ko rin nag-survive yung aking Super Tunya Fuchsia. Nung nakaraan nakita ko, namulaklak yung Super Tunya Fuchsia ko dito. Ang mahalaga yun, nag-survive pa rin siya. Kasi lang ngayon di ko na alam kung nasan siya. Parang eto yata siya. Eto yata yun. Pero anyway, namulaklak siya. Nakita ko may isang bulaklak nung nakaraan. Hindi niya kinaya yung powers nitong Super Tunya Honey tsaka Super Tunya Black Cherry. Talagang napaka-ano kasi nito, talagang napaka-vigorous din ng pamulaklak nila ngayon. Hindi ko alam, hindi ko na-expect na magiging ganyang ka-vigorous yung Super Tunya Honey tsaka tong Super Tunya Black Cherry na overpower nila yung Super Tunya Fuchsia. Kasi yung Super Tunya Fuchsia na overpower naman niya yung nandoon, yung purple. Kaya medyo naloka ako, bakit natabunan siya. Pero ayan, so guys, yan ang aking update sa aking mga petunia and iba kong panghalaman. So sana guys, natuwa na naman kayo sa aking video and
Again, for those of you na hindi pa po nagsusubscribe and nanonood ng aking channel and mga kagrupo ko sa ating Petunia group, Gardening and Flowers Philippines group, and kung ano pang group sa Facebook. And if you guys are watching my videos regularly, please subscribe. It's not gonna hurt naman po kung magsusubscribe po kayo. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Charot. So, ayan po guys, maraming salamat po sa tumatangkilik sa aking mga videos, and for sure more videos to come. And as I mentioned a while ago, kung meron po kayong mga questions, kung meron po kayong mga suggestions, at kung meron po kayong gustong i-share sa akin or gusto nyong ipaalam sa akin or any violent reaction, please let me know. Mag-comment po kayo down below, and I'm very much happy and willing to respond sa mga issue ninyo sa buhay. Wag lang pong personal, basta tungkol lang po sa mga halaman. So yun po guys, maraming salamat po, and see you again on my next one. Bye!